Right, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at ngayon po ay meron tayong i-explain no or ano ba ang itong paniniwala nila no, particular itong mga prosperity bowl no at meron daw pong mga symbolizes no at mga meaning yang mga nilalagay po diyan sa kanilang bowl no. Yun po ay tinatawag nila na prosperity no. So yung sinasabi nila no, ipapakita natin yung video no ngayon no. Tingnan nyo muna po ang video at pagkatapos po ng video na yan ay iisa-isahin natin ang explanation no. So tingnan nyo muna po. So yan po, nakikita nyo po yung video na meron pong mga symbolizes no. Itong ah, itong mga prosperity bowl no. So ang rice po pala ay symbolize daw nila sa wealth, success, fertility and good health no. At the same time, itong itlog ay symbolizes nila ng 12 months of 12 months of the year no. So, and then, meron pa ditong tinatawag na paper money, no? Any amount of 12 pieces, fortune, success, and prosperity. Yan po ay nagsisimbolize daw ng prosperity, no? And coins symbolizes wealth and abundance, no? So, yan po ang mga, and then, gold coins, 12 pieces, for a sweeter reunion with family, friends, or co-workers, or good fortune and prosperity. Yan po ang symbolizes. And then, bay leaves, mayroong mga yung dahon ng paminta, no? Laurel pala, no? Symbolizes manifestation and prosperity, and 8 pieces of means of infirmity, the flow of luck, and as is endless. And then itong orange no, closely resembles the words for the luck and wealth, round shape and signifies money. So totoo ba itong mga ito mga kapatid? Yan ang ating sasagutin. Kung ikaw po ay mananampalatayang Katoliko mga kapatid, dapat aware ka po sa iyong pananampalataya kung ano po ba ang tinuturo ng ating simbahan when it comes to superstition, no? Bakit nagiging superstition itong prosperity bowl, no? Dahil nga po ang mga practices na ito ay hindi po practices or paniniwala nating mga Kristiyano, particular tayong mga Katoliko, no? Yan po ay paniniwala ng mga Chinese, particular itong pangpaswerte, no? Pangpaswerte ay yan po ay superstitious belief, no, which is according to the church. Our church is according to the catechism of the Catholic Church. Yan po ay mababasa nyo po sa taas, no, na superstition is the deviation of religious feeling and of the practices, no. Yan po ay mababasa sa paragraph 2111. This feeling imposes, it can even affect the worship we offer the true God when one's attribute an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary to attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external performance apart from the interior disposition that they demand is to fall into superstition, no? So yan po ay superstitious belief, no? Yang pong mga prosperity bowl na yan, no? Dahil nga po inaasa natin ang prosperity, ang ating kapalaran, no, sa mga ito, no? At umaasa tayo na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng swerte ang ating buhay, no? Which is contradictory po
dahil nga po ang Diyos, no, ang siya pong main source ng lahat ng grasya at ang lahat ng blessings, no. Tayo po ay meron tayong pinapaniwalaan aside from God, no? According sa ating Apostles' Creed, no? That we believe, no? The God Almighty, Creator of heaven and earth, no? So we believe in God Almighty. Sapat na po, more than enough. God is more than enough, no? So dapat po tayo mga Katoliko, no? Ay hindi na tayo dapat naniniwala sa mga ganyan. We just focus to God because God is the source of everything, no? Siya po, sa kanya po nanggaling ang lahat ng grasya, no? Na kailangan natin sa pang-araw-araw natin, no? Na gawain dito sa mundo, no? So ang Diyos lang po ang siyang dapat nating sambahin at siyang dapat nating hingan ng grasya upang tayo po ay magkaroon, no? Kung tayo po ay nakafocus o tayo po ay nakasentro mismo sa Diyos, no? Nandyan po ang kapayapaan sa ating buhay, nandyan po ang love, no? Nandyan po yung tawag natin yung unity ng ating pamilya, no? So ito pong prosperity ball ay tinatawag po yan na syncretism, no? Dahil nga po yung paniniwala ng iba, no, inihalo natin sa ating paniniwalang Katoliko, no? That is syncretism, no? Dahil nga po hindi po paniniwala ng mga Katoliko yan po, no? So be aware po tayo sa mga ganyan, mga kapatid, ay dahil nga po yan po ay nagkukos ng blockage ng grasya at panalangin sa ating buhay sa pamamagitan po ng mga superstitious belief in accordance to our catechism, no, paragraph 21:11, no. It can affect the worship, no, we offer to the true God, no. So imbis na ang doon tayo nakafocus sa Diyos, mas nakafocus tayo sa mga bagay na hindi naman tinuturo ng ating simbahan, which is contradictory to the first commandments, no? Yon pong pag you shall have no other gods before me. Yan po ang sabi ng ating Diyos, no? So yun lang po, mga kapatid, naway maintindihan niyo po ang epekto ng mga prosperity ball na yan, no? At wag na po sana natin itong ulit-ulitin pa, no, sa susunod na naman na New Year, no? Dapat po ang pinaka-importante po tayo, no, na ibilang isang mananampalatayang Katoliko, dapat po tayong magsimba, no? At dapat po tayong magsiyasat sa ating sarili, at dapat tayong lumapit sa mga sakramento ni Kristo, which is the sacraments of confession. Lahat po ng sacraments, baptism, confirmation, no, sacraments of matrimony, anointing of the sick, yan po ang sakramento na tinayo ni Kristo, no? So dapat po lumapit tayo sa mga sakramento. And then wag po nating kalimutan na magdasal by means of rosary, no? So yan po, cares, no? Dapat may cares tayo. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Yun po ang advice ko po, mga kapatid, bilang isang mananampalatayang Katoliko. Wag po nating haluan ang ating pananampalataya ng mga paganong mga practices, no? Ika nga ni San Pablo sa 1 Corinto 10:20 na ang paganismo po na practices ay sa demonyo, no? So that's why hindi po dapat na maghalo ang kang Kristo at sa demonyo, no? So yun po ang paalala natin, mga kapatid. Thank you po. Maraming salamat sa ating lahat.